We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose.
loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Magandang umaga po sa ating lahat at muli welcome po sa lahat ng kasama natin sa online simbahay. Welcome sa lahat nating mga pastors, mga leaders, sa lahat nating mga cell group members, disciples, mga leader of leaders, sa lahat ng mga nanay at tatay, kasama ang inyong mga anak, mga invites na kasama natin po dito, ay welcome po, lalo na sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ganoon din sa mga kapatid natin na nasa abroad, mga leaders natin na nasa ibang bansa ay ating wini-welcome, ang mga cell group members na nasa ibang bansa at ang mga Pilipino nating mga kababayan na kasama natin na sumasamba sa Panginoon sa araw ng Sunday dito sa online platform. I welcome po kayong lahat. And we really praise God, patuloy na gumagalaw ang kapangyarihan ng Diyos dito sa online platform. We are in different places, ngunit naniniwala tayo ang Diyos ay gumagalaw at kumikilos sa ating kalagitnaan. At we really praise God, sinusustain niya ang ating online platform. At sa mga faithful worshipers na kasama natin dito, ay wini-welcome po natin sa oras na ito. So simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Salamat sa panibagong lakas, salamat sa iyong gabay. Salamat o Diyos sa paglingap mo sa amin, sa pag-iingat mo sa amin sa nakalipas na mga araw. At dalangin namin o Diyos, patuloy kang mangusap sa aming kalagitnaan sa gabay ng banal na Espiritu Santo. Ikaw po o Diyos ang magbigay ng pangunawa sa bawat isa sa amin, gabay sa mga maririnig namin, Panginoon. I pray your Holy Spirit continue to reveal in us sa mga salita mo na aming pagsalusaluhan sa umagang ito. Pinagkatiwala po namin sa iyong lahat sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating Diyos na buhay sa oras na ito. At pangunahan tayo ng CGS Philippines Worship Team. Worship you, Lord. As I reflect, I find perspective. They're in the best and worst days of this life. You're always on my side. Yes, Lord. You're in the pain, you're in the promise, and on the days the furnace fans my faith, you're the fourth within the flames. I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it will tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him in what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Oh, and my hindsight says I can trust Him with what's next. Oh, for the God I know is known for faithfulness. There's more ahead than what's behind me. 'Cause through the highs and lows and in between, God, you go ahead of me. And when you call me, I will follow. And if the waterfalls beneath my feet, then you pull me from the deep. I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him in what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Oh, yeah, my hindsight says I can trust Him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. Whoa.
Thank you, Jesus. Sing, I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this. My God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust in what comes next. 'Cause my hindsight says I can count on this. My God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust in what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Whoa. In my hindsight says I can trust Him with what's next. Whoa. For the God I know is known for faithfulness. Oh yes He is. Yes He is. Yeah. Purihin ang Panginoon sa mga mensahe ng awitin na ating narinig at ang ating mga Bible, mga notebook at ballpen ay atin pong ihanda sa oras na ito, mga kapatid, bilang pagbibigay ng galang sa ating Diyos na buhay. Naging bahagi na ng kultura natin na ang oras na ito, ang araw na ito ay para sa Panginoon. Dito tayo kumukuha ng gabay, ng lakas. Dito tayo kumukuha ng wisdom sa ating pagharap sa mundong ito. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, wala tayong mga extracurricular activity dyan sa ating mga bahay. Oras ng ating pagsamba sa Panginoon, sa iba't ibang dako tayo ng ating mga tahanan o iba't ibang bansa. But part ng ating reverence kay Lord, dapat ang oras na ito, nakaprepare ang ating body, soul, nakaprepare ang ating espiritu na siya lamang ang pagtuunan natin ng pansin. So wala tayong mga multitasking, hindi tayo nagpi-Facebook sa ibang parte, bagkus dito lamang ang tutok natin. No? Nakatutok tayo sa isang gadget, nakasama nating makikinig at magpuri sa kanyang pangalan. Kaya naway sa oras na ito, mga kapatid, ang oras na ito ay banal na oras na inilaan natin sa ating Panginoon. Together with your family, with your friends, focus po natin ating mga puso at isip sa mensaheng ating mapakinggan. Ngayong umaga, the whole chapter of Daniel ang ating pag-usapan. At alam natin na ang Book of Daniel ay punong-puno ito ng aral sa atin. Ito ay isang kasaysayan ng tatlong magigiting na lalaki ng Diyos. At babasahin ko kung anong konteksto nito. Dito sa verse 1 ng Daniel, sabi dito, Daniel chapter 3, si Haring Nebukadnezar ay nagpagawa ng rebultong ginto na 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dora sa lalawigan ng Babylonia. So dito sa unang talata pa lamang, may isang maimpluwensyang hari, nagtayo siya ng rebulto. At ang rebultong ito ay yari sa ginto. At ang taas nito, 27 metro ang taas. So imagine that, sobrang taas ng rebultong ito. At ang kanyang purpose, lahat ay dapat sumamba sa kanyang ginawang rebulto. Lahat ay dapat lumuhod. Kaya nga dito sa verse 6, iniutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa at wika, dahil sa panahon ni King Nebukadnezar, napaka-powerful niya sa kanyang pamumuno. At sabi sa verse 5, na lumuhod at sumamba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nebukadnezar sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, plota, letra, sitar, alpa at iba pang instrumento. Kaya pag tumunog lahat ng instrument,
ay dapat lahat ay lumuhod sa ribultong ginawa ni Nebuchadnezzar. At merong condition in verse 6, sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagablab na pugon. Nang marinig nga ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa ribultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. So that's the context. Sa Daniel chapter 3, may konteksto dito na may isang hari, may full command siya na anumang ginawa niyang ribulto, dapat lahat ay sumamba. Lumuhod. At ito yung ating pag-usapan dahil sa konteksto na ito, may ilang mga kabataan na merong paninindigan sa kanilang pagsunod sa tunay na Diyos. That is why our theme for today, ang ating paksa sa umagang ito ay about commitment to God. Pag sinabi nating commitment, atin muna itong intindihin. Isa siyang katulad ng mag-asawa na ikinasal, na nangako sa altar, till death do us part. That is commitment. Ibig sabihin, kapag ang babae at lalaki nagpasya na mag-asawa through ceremonial wedding, wala nang paghihiwalayan. So pag sinabing commitment, stable, strong, firm, ano man ang pagdaan ng unos sa buhay, walang iwanan. That is commitment. Ibig sabihin, pareho kayong dedicated sa inyong pagsasama. No? The state or quality of being dedicated to a cause. So, ibig sabihin, ang salitang commitment, tandaan po natin, sa simpleng pangunawa, pag ikaw ay nagpasya na pumasok sa isang bagay, wala sa utak mo ang lumayo. Wala sa utak mo ang umatras. So merong mga committed sa mali, na kahit mali ang pinasukan, handa silang makipagpatayan dyan. That is commitment. Sa umagang ito, dapat ninyong malaman, ang pinasok natin dito ay tama. Dahil lahat tayo dapat may commitment sa Diyos. So hindi 70% ang commitment. Pag sinabing commitment, your whole life, buong buhay mo, pinagpasyahan mong nakatalaga na ito sa Diyos. Wala na itong talikuran. Wala na itong tinatawag pagbaback up. Hindi na ako babalik sa dati. That is commitment to God. Sa pag-aasawa, ibig sabihin, isang ideal na pagsasama, may mga makikita kang mali sa iyong misis, sa iyong mister. Habang tumatagal, may nakikita kang mga bagay na hindi mo nagustuhan, mga bagay na natu-turn off ka, mga bagay na hindi favorable na nakikita mo sa iyong husband o sa iyong wife, but still because you are committed till the end, magsasama ka. Magsasama kayo. So ang commitment, wala yan sa nararamdaman. Ang commitment, that is your decision. Kahit malakas humilik ang asawa mo, hindi mo siya hiwalayan. Kahit mabaho ang paa niya, hindi mo siya hiwalayan. That is commitment. Kasi nangyari, nagbaliktaran kayo ng tulog, ang ilong mo napunta sa paa niya, mabaho pala. Hindi mo siya pwedeng hiwalayan kasi nangako kayo sa isa't isa. That is what we call commitment, mga kapatid. So dapat maintindihan natin, ang commitment, nagpasya ka, hindi mo ito iwanan. Ganon din sa paglilingkod. Maraming mga malabnaw na Kristiyano, malabnaw na mga follower ni Jesus Christ. Yung mga matitiso rin, maramdamin, tumatalikod, hanap ng ibang church. Pag may nakitang hindi gusto sa church, nagsha-shopping sila sa mga churches. Yan ang mga walang kwentang paglilingkod sa Diyos. Dapat you are committed to a certain church. You are committed because that is your family home. Lalo na sa ating Diyos na buhay. Ibig sabihin, ang taong may commitment,
hindi yan palaging umaalis. Yung mga paalis-alis, hindi yan maasahan. Umaalis sa cell group, umaalis sa paglilingkod, umaalis sa relationship, walang kwenta yan na kaisipan. Ang isang may commitment, yan ang magandang samahan. Ang mga mali nga, nagko-commit sa mali eh. Di ba? Lalo na tayo, tama ang ating pinapasok. Dapat nating ialay ang buhay natin sa ating Panginoon. Di ba? Iba committed sila sa kanilang grupo na kahit ang grupo nila ay hindi tama, ipaglalaban nila yon. So yun ang wrong commitment. Dapat nasa right commitment tayo at ang tamang commitment ay ang commitment natin sa Diyos. At itong nakita natin sa buhay ni Shadrach, Meshach at Abednego. Dito sa Daniel, sa context na ating binasa, may isang hari nagtayo ng rebulto at lahat dapat sumamba. At dito natin makikita ang isang larawan ng isang committed life, katulad ng tatlong young men na ito. So, dito nyo makikita ang lesson na ating matutunan even today, mga kapatid. Ano ba ang commitment to God? Number 1, courageous in facing trials. Ibig sabihin, pag sinabing commitment to God, matapang ka na harapin ang pagsubok. At ang pagsubok dito ni Shadrach, Meshach at Abednego, nag-declare ang hari, lahat ay dapat lumuhod sa kanyang rebulto. Buti na lang isang espiritu ang tatlong lalaking ito. Hindi sila takot na pamparusahan. Kaso lang may marites nagsumbong kay Nebukadnezar. Sinulsulan si Nebukadnezar, alam mo may tatlong binata. Lumuluhod lahat pero sila hindi. Ayon. Kaya pansinin natin mga kapatid. Sabi dito sa verse 8, sinamantala ito ng ilang mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebukadnezar, mabuhay ang mahal na hari. Di ba iniutos po ninyo, verse 10, na lumuhod at sumamba sa inyong rebultong ginto ang sino makarinig sa tugtog ng mga instrumento. At sino mang hindi sumunod ay ihagis sa naglalagablab na pugon. Ito na. Sinumbong na nila sa hari sa verse 12. Hindi po sumunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach at Abednego, ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa ipinagawa ninyong rebultong ginto. So sa panahon na yon, may mga tao talagang may inggit, nanunulsol para ibagsak ang mga gumagawa ng matuwid. At kahit sa time natin, may nangyayari yan, mga kapatid. And that is the wicked works of the wicked. Kaya si Nebukadnezar, Hari Nebukadnezar, nagalit at pinatawag niya ang tatlong lalaki. So mga empleyado ito ni King Nebukadnezar, pero itong tatlong lalaki na ito, meron silang paninindigan. Pero mapapansin natin, sila ang larawan ng mga committed sa Diyos. Kaya ang commitment to God, may tapang ka na harapin ang pagsubok. Ang pagsubok dito, yung kanilang paniniwala sa Diyos dapat mabago kung hindi papatayin sila. Pero tandaan natin, sa time natin, may mga pagsubok din sa buhay natin. Ang iba dito, maaring may pagsubok sa pananalapi. May pagsubok sa kanyang karamdaman. Ang iba dito, may pagsubok siya sa relationship. Pero hindi niya hinayaang talikuran niya ang Panginoon. Kaya tandaan natin mga kapatid, normal sa isang disciple, sa isang tagasunod ng Diyos, ang trial sa buhay natin. Dito ang testing sa ating lahat. Maaring nandito ka ngayon pero may kinakaharap kang matinding problema. May mga pagsubok sa buhay mo na parang gusto mo nang sumuko. Kawalan ng pinansyal, at the same time, medyo
may problem ka ngayon sa relationship because sa iyong pagsunod sa Diyos. No? May sumusulsul sa iyo na tumalikod na dyan o malis na dyan. And that is trials. Tandaan natin yon. So maraming mga pagsubok, ang iba naglilingkod pero may sakit ka. So kapag mahina ka sa mga pagsubok, pwedeng pumunta ka sa albularyo at hindi ka magkaroon ng pagtitiwala sa Diyos. Maaring kulang ka sa financial, pwedeng kang pumunta sa nagpapatubo ng malaki. At marami na baon dyan, mga kapatid. Ibig sabihin, maling pagharap sa pagsubok. Pero itong si Shadrach, si Meshach at Abednego, hinarap nila ang pagsubok kahit alam nila madelikado ang buhay nila. Hindi nila give up ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. So ibig sabihin, ang commitment, hinaharap mo ang pagsubok na may tapang. Hindi ka tumatakas. Hindi ka lumalayo. At hinaharap mo ito ng taas noo. Kahit katumbas pa nito ay kamatayan. Ibig sabihin, mababaw pa lang maraming Kristiyano ngayon. Hindi lang pinautang, huminto na sa paglilingkod. Ang iba naman, natisod lang sa isang tao, tumigil na. I-compare mo ang buhay mo ngayon sa pagsunod mo sa Diyos, sa buhay ng mga magigiting na nilikha ng Diyos noon. Ito yung mga tao na makikita natin ang layo sa larawan ng mga tao ngayon. Online na nga lang late pa ang iba. Online na nga ang iba pa hindi pa nakapagsimula sa pag-ayos ng sarili para sumamba. Hindi ka na nga papatayin sa hindi mo pagsunod. Pero ito sila, papatayin sila dahil hindi sila pagsunod. Pero sila lumalaban. So ibig sabihin, nung time na yon, life and death ang katumbas ng hindi nila pagsunod. Sa time natin, napakahayahay ng buhay ng mga Kristiyano. At kunting pitik lang, madali nang bumigay. That is why ang pagsubok nagpapatibay, nagpapalakas sa ating pagsunod sa Diyos. Ibig sabihin, mahalaga ang trial sa buhay natin. Kasi pag walang pagsubok, hindi makikita kung tunay kang tagasunod ng Diyos. Pag walang pagsubok, hindi makikita tunay ka bang disciple. Kaya idadarang tayo sa apoy at diyan makikita ang mga fake. Diyan makikita ang mga malabnaw. Kikita niyo kapatid? Minsan ang kapalit nga lang sa paglilingkod sa Diyos ay ang kanyang thesis Thesis lang ay huminto na. Iba jowa lang ay tumigil na. So walang kwenta yan. Walang kwentang pagsunod sa Diyos. Yan ang mga hindi totoo, mga kapatid. Ang iba nga pera lang katapat ay hindi na sumunod sa Diyos Ang iba nga ay konting problema lang sa asawa, tumigil na Yan ang mga walang kwenta at malabnaw na commitment. Hindi totoong commitment. Kaya ang commitment, ang nagpapatuloy hanggang wakas, yun ang may mga commitment sa Diyos. Stable, strong, at talagang hindi mo na matitinag yan. No matter what, susunod yan kay Lord. In good times or bad times, that is commitment to God. So ang atmosphere ni Shadrach at Meshach at Abednego ay hindi maganda. May demand, may pressure sa kanilang lumuhod. Pero hindi sila sumuko. Kaya aatras talaga ang hindi 100% ang commitment sa Diyos. So courageous in facing trials. In Daniel chapter 12 verse 10, dalawin natin ang Daniel chapter 12 verse 10. Anong sabi po dito? Sa Daniel chapter 12 verse 10. Alam niyo bakit mahalaga ang pagsubok sa buhay natin? Kasi sinabi sa Daniel chapter 12 verse 10. Anong sabi diyan? Marami ang dadalisayin at mapapatunayang may malinis na kalooban. Ngunit magpakapakasama pa ang masasama at wala isa man sa kanila ang makakaunawa sa mga bagay na maunawaan ng marurunong. Kita niyo mga kapatid? Ibig sabihin, mahalaga pala yung mga pagsubok sa atin. No?
Dadaanan natin na magkakasakit tayo. Dadaanan natin na kukulangin ka sa finances. Dadaanan natin magkaroon ng conflict in relationship. So madadaanan natin yung mga dagok ng buhay. Pero ang maganda dito, hindi ka umatras, hindi ka bumigay. Pinagpatuloy mo pa rin ang pagkakakilala mo sa Diyos. Hindi mo itinakwil ang Diyos. At sabi sa verse 10, marami ang dadalisayin at mapapatunayang may malinis na kalooban. Ngunit magpapakasama pa ang masama. At wala isa man sa kanila ang makakaunawa sa mga bagay na maunawaan ng marurunong. So yung mga dumaan pala sa pagsubok na hindi nag-give up, mga marurunong. Ang masama ay hindi yan marunong, lalong magpakasama. So maraming masama ang ginawa, lalong nagpapakasama kahit sa panahon natin ngayon. Hindi na nakukonsensya. No? Hindi na tinatablan ang mga masama. At hindi nakikita ng masama ang kanyang mali. Nagpapatuloy pa siya sa paggawa ng masama, pero nakikita ng lahat na masama ng ginagawa niya. Nagnanakaw na siya. Pero tingin niya, hindi niya ginagawa yun. Nakita niyo mga kapatid? So ibig sabihin, ang mga dumaan sa mga trials, ito yung mga taong may malinis na kalooban. Biro mo yung may malinis na kalooban, dumadaan pa sa pagsubok. Pero hindi bumibigay yan. Kaya sa hanap buhay mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa pamilya mo, hindi po pwedeng walang trials yan. Sa mag-asawa, hindi pwedeng walang trials yan. May ligligan dyan. Nililiglig sometimes yung work natin, nililiglig sometimes yung family relationship. May ligligan yan. Kailangan yan para mapatunayan. Ikaw ba talaga may commitment sa Diyos? Ayan. Iba nga, nag-away lang sila ng mister niya, hindi na siya naglilingkod ngayon kay Lord, hindi na nagsisell group. Kasi hindi naman talaga siya committed kay God. Nakita niyo mga kapatid? Ang iba nga ay kinapos lang sa financial, tumigil na rin sa paglilingkod sa Panginoon. Yun ang mga walang commitment sa Diyos. Hindi buhay ang nakasalalay dyan, ano po? Kaya mahalaga ang commitment sa Lord. You have the courage to face trials in life. Nakita ba ninyo dito sa ating context sa Daniel chapter 3, kung balikan po natin, sinabi ba ng tatlo, bro, ikaw na lang, luluhod ako sa mga ribulto. Ang tatlong ito may sanib ng Espiritu Santo, iisang Espiritu. Kaya ako sa inyo ang payo ko, kung may mga best friend kayo, make sure na yung best friend ninyo, pareho kayong Espiritu. Baka tatlo kayo, mag-best friend kayo, baka may demonyo dyan sa inyong tatlo. Yung, bro, ay sis, tigil mo na yan. Masaya tayo dito. Bawas-bawasan mo yung ginagawa mo dyan. May narinig ba kayo sa tatlong binata na naghahatakan sila na, bro, ayaw kong mamatay ha, ikaw na lang. No? Luhod na tayo. Luhuran na natin yung ribulto ni Nebuchadnezzar. Pero hindi po sila tumigil, mga kapatid, na nagbawas na kanilang faith sa Lord. So isa sa tandaan po natin, sa panahon natin ngayon, may mga pagsubok sa buhay natin. Bilang kabataan, bilang nanay, bilang tatay, different pace ang ating mga trial sa buhay. But listen to this. Huwag mong hayaan na ang commitment mo sa Diyos ay maapektuhan. Kasi ang trials pala, pagpapatunay na ikaw ay dinadalisay. Dahil pinupurify tayo ng mga pagsubok. Kaya praise God sa mga pagsubok sa buhay natin. Diyan lalabas ang fake at diyan lalabas ang totoo. Kung fake ka ba o tunay ka na disciple ng Panginoon. Hindi ka tumatalikod sa Kanya. So that is the picture of commitment to God. Courageous in facing trials. Number 2, unwavering faith. So ang isang may commitment, hindi mo kayang tinagin yung pananampalataya sa Diyos na buhay.
That is in verse 17 to 18 ng Daniel. Tingnan na po natin ngayon. Papasok na po tayo ngayon dito sa pangyayari ng tatlong kabataan na ito. Sa verse 17 to 18. Tingnan po natin. So sabi dito, iniutos ni Haring Nebukadnezar, sinumbong sa kanya na may tatlo na hindi lumuluhod sa rebolto. At nilapitan ni Nebukadnezar si Shadrach, Meshach at Abednego. At sabi dito, gawin ninyo, verse 17, gawin ninyo kung yan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami ililigtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Alam niyo, ito yung nagustuhan ko dito Nagbigay na ng warning si Nebukadnezar sa tatlo. Ito yung nagugustuhan ko dito sa verse 18. Kung hindi man niya kami ililigtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto at ipinapagawa ninyo. Ito yung kabataan na kailangan natin sa panahon ngayon. Alam niyo yung prinsipyo ng tatlong ito? With the same spirit, kung hindi man kami iligtas ng Diyos, namin na sinasamba, hindi pa rin kami luluhod sa ribulto ninyo. Kita niyo mga kapatid? That is unwavering faith. Yan ang pananampalataya na hindi mo kayang tinagin. Yan ang pananampalataya na handang harapin ang mga hamon sa buhay. Yan ang pananampalataya na hindi mo kayang wasakin kahit kamadayan. Kaya nung sabi po dito sa verse 19, na insulto si Nebukadnezar, na mula ang mukha ni Haring Nebukadnezar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya iniutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Biro mo mga kapatid, 7 times painitin ang pugon dahil sa tatlong ito na hindi sumunod sa akin. Kaya ginapos sila at hindi inalis ang damit, ang panloob at panlabas in verse 21. At iba pang nakasuot sa kanila at nihagi sila sa naglalagablab na apoy. Dahil sa mahigpit na utos ng hari, verse 22, napatindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy, kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. 7 times ba naman ang init? Siyempre, habang bit-bit nila si Shadrach at Meshach at Abednego, sabi dito, mismo ang mga kawal na nagdala namatay, nasunog, mga kapatid. So makikita natin, ito na yung trials na hinarap ni Shadrach, Meshach at Abednego. Ang trials nila sa kanilang pagsunod sa Lord. The price of following the Lord Jesus Christ is death, mga kapatid. Pero yan ay hinarap nilang tatlo. Di ba, nabalitaan natin ngayon ay global, worldwide, ang isang defender of faith, proclaimer of truth, walang takot na panindigan ang kanyang pananampalataya. Isang leader na matapang, no? Si Charlie Kirk. Alam natin na isa siya sa mga against sa abortion, against sa same-sex marriage, at napaka-bold niya magsalita diyan. Against siya sa divorce, dahil yan ang nangyayari sa Amerika. Ang same-sex marriage, ang divorce, ang abortion, at yan ay nilalabanan niya. At sa kanyang pakikipag-argument, sa kanyang pagtuturo ng truth, napaka-bold niya. At isang araw, habang kaharap niya ang crowd, siya ay binaril. Ibig sabihin, ayaw ng kaaway ng kadiliman ang katotohanan. At siya yung modern Shadrach, Meshach at Abednego.
mga modern day youth sa panahon natin. Ngayon, ang mga kabataan natin, ang layo, maarte, maporma, mayabang, matampuhin, maramdamin. Iko-correct mo lang, lalayuan na niya ang paglilingkod sa Diyos. So kailangan natin ng modern Shadrach, Meshach at Abednego sa time natin. Maraming kabataan na maaarte, mayayabang, mapurma. Yun ang rebolto nila sa buhay. Sa halip na sila'y sumunod sa Diyos, may mga rebolto tayo sa buhay. Ang rebolto natin sa buhay, gusto natin ng self-praise, pinupuri ka, at minsan, naghahangad tayo ng commendation, naghahanap tayo ng spotlight, na makilala ka. At yan ay makikita natin ang layo ng panahon ni Shadrach, Meshach at Abednego sa panahon natin. Buti na lang may mga rare people katulad ni Charlie Kirk na kahit napaka-prone siya sa mga banta sa buhay niya, hindi niya sinuko ang kanyang pananampalataya. At yun ang kailangan natin sa panahon ngayon. Na mga tao na may paninindigan sa pananampalataya, labahan lang, suko na siya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Trabaho lang sa bahay, ay hindi na siya naglilingkod sa Diyos. So maraming kababawan sa panahon natin ngayon. Maraming kulang sa pansin para mapansin. Marami sa mga panahon natin ngayon, sa halip na maging matapang na duwag sa kanilang pananampalataya. Kaya nga sa time natin sa ngayon, mga kapatid, isang challenge ito sa ating lahat. May commitment ba ako talaga sa Diyos? Handa ko bang ialay ang buhay ko para sa aking Diyos na buhay? Sa ating nga, inconsistent pa tayo sa paglilingkod. Minsan nandyan, minsan wala. Minsan nakikita, minsan hindi. So larawan yan ng hindi buo ang kanyang commitment sa Diyos. Mga kapatid, maraming malabnaw ang kanilang paglilingkod. Naging masigla lang sa paglilingkod kapag favorable sa kanyang lahat. Kaya tandaan natin, mga kapatid, ang commitment dito ay mahalaga. No? Kasi kapag hindi tayo naging committed kay Lord, pwedeng may rebolto tayo sa buhay natin. Alam nyo ba, rebolto sa buhay natin, tayo mismo, pagiging self-centered, pagiging self-seeking, gusto natin ng praise ng tao, kaya nga madali tayong bumigay. Ang rebolto natin sa buhay, sometimes, ang ating hanap buhay. Ang rebolto natin sa buhay, sometimes, yung ating asawa, ang ating anak. Minsan, rebolto natin sa buhay, yung pera. Ano bang pinag-awayan ngayon sa Pilipinas natin? Hindi na million, trillion na, mga kapatid. Yun ang rebolto sa buhay ng mga tao ngayon. Ibig sabihin, kaya may corruption dahil cause yan ng tinatawag pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ang Diyos ng tao ngayon, salapi. Biro mo yan, mga kapatid, hindi na pinag-usapan ngayon ang million, kundi trillion. Trillion of pesos. At marami dyan nasisira dahil yan ang kanilang rebolto. Kaya tandaan po natin, diyan ang iba nasisira at tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Sa panahon natin, material things ang naging rebolto ng marami. Biro mo, ayaw mo malate, ayaw mo umabsent, kasi ayaw mo na wala kang kinikita. Pag sa gawain ng Lord, okay lang ang late, okay lang yung wala ka sa cell group, okay lang yung absent ka. So ang ginawa ng iba, sinasalaula nila ang kanilang cell group. Sinasalaula nilang paglilingkod kay Lord dahil hindi naman sila talaga committed sa Diyos. Pag may commitment ka sa Lord, wala pang 6 o'clock, dito ka na. Wala pang oras na cell group nyo ng alas 3 ng hapon, nandyan ka na, alas 2.
Ibig sabihin, hindi ka nalilate sa lahat ng gawain ng Panginoon, even in online or face-to-face. Kasi, you have the unwavering faith. May pagsubok sa buhay mo na dahil sa paglilingkod mo sa Lord, mukhang matatanggal ka sa work. But still, hindi ka nagbabago kay Lord. May pagsubok sa buhay mo, asawa mo hindi Kristiyano. Ikaw Kristiyano. Pinapahinto ka nandiyan dito. Dahil mahal mo asawa mo, dininay mo yung faith mo. Kita nyo mga kapatid, hindi ka pa ihahagi sa hurnuhan, tumatalikod ka na. Kaya marami po mababaw na mga Kristiyano ngayon, mga disciple, na hindi buo ang pananampalataya. Naglilingkod lang dahil komportable, pero hindi na maglilingkod kapag hindi na komportable. Ang mga naglilingkod sa Diyos na may commitment, kahit ang faith nila tinitest, financially, relationship, work, business, mawala man yon, hindi sila susuko sa Panginoon. Yun ang unwavering faith. At sabi yan sa verse 17 to 18. Anong sabi ng tatlong binata? Kung hindi man kami pakikinggan, no? At mamamatay man kami dito, hindi kami luluhod sa Diyos mo, sa riboldo mo. Ibig sabihin, alam nyo ba magandang paninindigan ito mga kapatid? Na ang ibig sabihin nito, sa sinabi ni Shadrach, ni Meshach, at Abednego, makikita natin dito yung prinsipyo ng kabataang ito. Na kahit ihagi sila sa pugon, hindi sila luluhod sa riboldo. Hindi kami maglilingkod sa inyong mga Diyos kung hindi man niya kami ililigtas. Parang katulad yan sa time natin. Hindi ka lalayo sa Diyos kahit hindi sinagot ang panalangin mo. Marami kasi si Lord ay hinahamon pa, Lord ha, pag hindi mo ako sinagot, hindi na ako tutuloy pa sa aking life class. Hindi na ako tutuloy sa leadership. Marami sobrang babaw ang kanilang paglilingkod kay Lord. Ito katapat kamatayan. Anong sabi nila? Pariho ang kanilang pananampalataya. Hindi man kami ililigtas, hindi kami sasamba sa ribolto mo. Dapat ganito ang ating unwavering faith. Hindi man sinagot ni Lord ang prayer mo. Hindi man sinagot ni Lord na ikaw ay gumaling. Hindi man sinagot ni Lord ang nais mo. Hindi magbabago ang pananampalataya mo sa Kanya. Ang tawag niyan, unwavering faith. Pananampalataya na hindi natitinag, katulad kay Job. Naubos ang kanyang ari-arian, namatay ang mga anak niya, itinakwil siya ng misis niya. Sabi niya, mabuting bagay lang ba ang tatanggapin natin sa Panginoon? Siya ang nagbigay, siya din ang kukuha. Yan ang mga unwavering faith, mga kapatid. At sa panahon natin ngayon, kailangan natin ng mga solid disciple. Hindi compromising faith, but unwavering faith. Hindi ka natitinag at hindi mo isakripisyo ang paniniwala mo sa Diyos. Kahit ang katumbas nito ay kamatayan. At ito ang isa sa mga highlight sa mga kabataang ito. Ngayon, mga kabataan natin, konting saway lang, marurupok, mahihina, maramdamin, hindi matibay ang pananampalataya. I hope and I pray, may ilang kabataan na matibay ang kanilang pananampalataya sa mga nakikinig sa ngayon. Kaya nga ang pag-asa ng bayan ngayon, hindi kabataan. Ang pag-asa ng bayan, mga totoong disciple ng Panginoong Diyos. Mga kapatid. Maraming kabataan masipag sa paggawa ng mali, pero walang unwavering faith sa Diyos. Katapat lang lalaki o kaya babae sa kanila. Katapat lang minsan material na bagay. Tatalikod na sa Diyos yan. Kaya ito'y isang eye-opener sa ating lahat. Ang may commitment sa Diyos,
meron siyang hindi natitinag na pananampalataya. Magsitalikod na ang lahat, siya hindi tatalikod kahit katumbas kamatayan. Yun ang tandaan natin. Yun ang may commitment sa Diyos. The third, sino ba ang may mga commitment sa Diyos? In verses 24 to 25, nang inihagi si Shadrach, Meshach at Abednego, anong sabi sa 24 to 25? At sabi dito, nung nasa apoy na si Shadrach, Meshach at Abednego, 24 to 25, nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebukadnezar at tinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang inihagi sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Verse 25, bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy, nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng mga Diyos. Lumapit si Haring Nebukadnezar sa may bunganga ng pugon. 26, lumabas kayo riyan at ali kayo rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Lumabas nga silang 3 mula sa pugon at lumapit sa kanilang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tiningnan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng 3. Hindi nasunog ni bahagya man ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan, hindi rin sila nag-amoy usok. Kita nyo mga kapatid? Alam nyo, nakita ko ngayon dito, ang may commitment sa Diyos, andun yung total protection of God. Hindi man lang nasunog ni isang buhok sa kanila. Hindi sila nag-amoy usok. Hindi nasunog ang kanilang mga damit. At yun ang tinatawag na amazing work of God. Because of their commitment to God. Nakita niyo mga kapatid? Gusto niyo ba magkaroon ng amazing breakthrough sa buhay niyo? Ang susi, wag mo talikuran ang Diyos na buhay. At alam niyo ba ang nakita kong revelation dito? God's presence manifested. Anong sabi ni Nebukadnezar? Di ba 3 lang sila? Bakit may isa pang naglalakad? And that is the picture of God's presence. Ngayon, sa aking pananaw dito, ang may commitment lamang sa Diyos ang sinasamahan ng presensya ng Diyos. Bakit ka sasamahan ng Panginoon? 50% lang ang iyong paglilingkod sa Kanya. 60% lang. Pero si Shadrach, Meshach at Abednego, buong buhay nila handang mamatay. God's presence manifested. Alam nyo ba ang pang-4 na tao doon? Nagpipicture, naglalarawan sa presensya ng Diyos. At isa sa maganda sa isang commitment o committed na tao, si King Nebukadnezar, iniutos niya sa kanyang impluensya na lumuhod sambahin ang Diyos ni Shadrach at Abednego. Alam nyo, kapag may commitment ka sa Diyos, marami kang akay na kaluluwa. Yung mga walang commitment sa Diyos, walang akay na kaluluwa yan. Kasi walang presensya ng Diyos sa mga uncommitted. Biro mo, influential king na convert because of the commitment of Shadrach, Meshach at Abednego. Kung basahin natin yan, sambahin natin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Kumbaga ang presidente na convert, ang pinakapuno na convert because of the commitment ng 3 young men na ito. So, ang presence ng Lord nagmamanifest sa mga committed life. Mga kapatid, paano kang sasamahan ng Diyos? Nagdi-disciple ka. Pagkatapos, pinapakita mo yung hita mo dyan sa online para lang may mga viewers ka. Kung hindi man hita, dibdib. May nakita nga ako, nanay nag-i-exercise ang puwet niya. Dinidisplay niya, nakasumpa. At parang disciple siya. Kita niyo yan? Tapos sabihin mo na wala kang akay na kaluluwa. Ang akay mo, yung mga tao na, may pagnanasa sa laman. Alam niyo,
sasabihin ko sa inyo to mga kapatid, no? Kayong mga nandito ngayon, hindi masamang mag-vlog kayo sa online. Pero ang inyong pinipicture, pagkain. Pagkain, halaman, mga nature. Yung nakikitang nature ng Pilipinas ng ibang bansa. Ang masagwa, leader ka, disciple ka, katawan mo, binibilad mo dyan. Kulang na lang ibenta mo katawan mo. Minsan dibdib. Minsan ang iba kung hindi dibdib, ang puwet. Hita. Parang kulang na lang benta mo pagkatao mo dyan sa online para may followers ka. Dapat followers ni Christ, hindi followers mo. Ang iba nanay na nakakadiri kaya kapag nanay, kung saan malalaki ng anak, doon na kita nyo mga kapatid, kumbaga paurong. So pangit. Tapos sabihin mo, presensya ng Lord, sasamahan ka. Ang iba, labas dila paminsan. No? Pasimple lang. Para ka nangaakay. No? May mga ganyan. Tapos mga leader yan, disciple pa. So ang mga tao nyo, susunod din sa inyo. Di ba? Mahaba nga ang damit, pero pag naglakad, kita naman ang kailaliman. Kaya ito, sa panahon natin ngayon mga kapatid, marami sablay. Pagkatapos nagnanakaw ka pa, paano mo sabihin na may presensya ng Diyos yan? Dito nakita ko, yung mga may commitment sa Diyos, sinasamahan ng Diyos. Bakit 3 sila naging 4? Kasi pinaglalaban nila ang paglilingkod nila sa Panginoon. Hindi sila nag-compromise. Sa panahon nga natin ngayon, kinukorek ka lang, hindi ka pa nga kinukorek, umaalis ka na eh. Dahil alam mo, hindi mo kakayanin. At tama lang na umalis ang hindi talaga totoo na nagsiserve sa Lord. Kasi dito, ang hinahanap ng Panginoon, mga genuine, mga totoo, mga tunay, hindi mga 50% na pagsunod kay Lord. Kaya marami sa atin nagkakalat eh. Sumusunod kay Lord pero nagkakalat. Pasaway pa rin. Biro mo, wala kang devotion, sasamahan ka ni Lord. Wala kang winning soul, sasamahan ka ni Lord. Sabi mo, Lord, samahan mo ako. Mamamasyal kami ng jowa ako. Biro mo, ba't ka sasamahan ni Lord? Nakita niyo mga kapatid? Panginoon, panalangin ko, sana may magpautang sa akin. Hiningi mo ba kay Lord na may magpautang sa iyo? Hindi ka nga nagbabayad ng utang? Sasamahan ka ni Lord. Nakita natin mga kapatid, kabaliktaran ang ginagawa ngayon ng karamihan sa nangyayari sa panahon ng mga magigiting na mga lingkod ng Diyos. Pero nakikita ko, very rare lang ang lumalaban sa kanilang pananampalataya at naging matuwid ang buhay. Kaya pinapatay minsan ng demonyo. Di ba? Nabalitaan natin si Charlie Kirk. Bold na pinangaral niya ang salita ng Diyos. May politician tayo na very rare din na matuwid, lumalaban sa korupsyon. At hindi siya pinapakinggan kasi maraming korap. Kita niyo mga kapatid, selective lang ang mga tao. Kaya maganda yung kahit nag-iisa ka, ang mahalaga, tumatayo ka sa katotohanan. Sa atin ngayon, maraming pasaway pa eh. Paano tumayo sa katotohanan? Lalo na mga babae, nagdi-display, hindi hita, braso, hindi braso, mukha, hindi mukha, dibdib. Malapit na maubos, parang buong katawan na, i-display na. Inanay pa. Di ba? Paano tayo i-bless ng Lord niyan? Paano natin sabihin na ang presence ni Lord na sa atin? Naway meron pa sa inyong mga grupo, sa inyong mga net. Naway ang net ninyo solido na ang presence ng Lord nandyan. Kaya hindi nakapagtataka na you multiply your group. Kasi may commitment kayo sa Lord. At yun ang hinahanap natin mga kapatid. Kaya ang tanda na may commitment sa Lord, nagmamanifest ang presence ng Lord. At may nako-convert. Even the king was converted. And that is King Nebuchadnezzar. Nakita niyo mga kapatid? Kaya hindi tatanggapin ni Lord yung mga half-hearted,
nandito pero paurong. Hindi tatanggapin ni Lord na hindi buo, solido ang pagsunod sa Diyos. Kumukuha lang, pero kapag may mga hamon na, ayawan na. Ayaw magpagamit. Ayaw niyang gamitin siya. Gusto niya makinig na lang habang buhay, pero wala siyang pakinabang sa gawain ng Diyos. Kasi, ang buhay niya 50% sa mundo, 50% sa Diyos. Biro mo, nanay ka, nag-online games ka pa. Di ba? May mga karaming kabataan, nagmo-Mobile Legend pa, may pamilya na. Nakita niyo mga kapatid? So paano mag-manifest ang presence ng God dyan? Mapektuhan ang pagdidisciple kapag leader ka dyan. Kaya tandaan natin, mahalaga itong ating pinag-aralan. Ikaw makaka-evaluate kung may commitment ka kay Lord. May presensya ba ng Diyos ang pagsama niya sa iyo? Kasi 50% makamundo ka, 50% sa Diyos ka pag Sunday. Walang presensya ng Diyos yan. Ang presensya ng Diyos sumasama sa mga buo na binigay ang buhay sa Panginoon. Kaya naway sa umagang ito nakita ninyo ang kahalagahan ng commitment sa Diyos. Pag wala kang commitment sa Diyos, walang presensya ng Diyos yan. Mareklamo ka, matampuhin ka, maramdamin ka, talo ka palagi sa problema, sa panahon ng pagsubok, bumibigay ka, nakikinig ka sa maling tao, walang presensya ng Diyos yan. Ang presensya ng Diyos sumasama sa may commitment sa Kanya, lumalaban hanggang sa dulo. Hindi niya isakripisyo ang cell group, hindi niya isakripisyo ang discipleship, hindi niya isakripisyo ang kanyang training, hindi niya isasakripisyo ang pagsunod niya sa Diyos. Hindi niya ipasakripisyo ang kanyang pagiging leader of leaders. Iba tinapon nila ang kanilang mga cell members dahil sa kadramahan sa buhay. Ang layo ng buhay ng mga Kristiyano ngayon kaysa panahon ni Shadrach, Meshach at Abednego. At naway meron tayong ma-recover na iilan na may espiritu ni Shadrach, Meshach at Abednego, mga committed people of God. Kaya sa ating pagtatapos, it is impossible to make a person committed to God back up. He will not give up in hard times. Instead, he will continue to serve God faithfully until his last breath. Naniniwala ako, napaka-imposibleng tumalikod ang may commitment sa Diyos. Sa hirap, sa ginhawa, magpapatuloy yan. Sa meron o kawalan, mabusog o magutom, magpapatuloy yan. Katulad ni Pablo, I can do all things to Christ who strengthens me. Masagana buhay mo, minsan kinapos ka, hindi ka hihinto kay Lord. Mga kapatid. At kailangan natin ng ganyang klase ng mga disciple sa panahon ngayon. Before I close in prayer, damhin natin ang mga awiting ito na dadalhin sa atin ng CGS Philippines worship team. Today, Lord, we'll serve you. Let your presence fall in us. Holy fire. Thank you, God. There's a grace when your heart is under fire. Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire, standing next to me. There was another in the waters, holding back the seas.
was another in the fire. All my death left for dead beneath the waters. I'm no longer a slave to my sin anymore. And should I fall in the space between what remains of me and this reckoning? Either way, I won't bow to the things of this world. 'Cause I know I will never be alone. There is another in the fire, standing next to me. There is another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding what power set me free, there is a grave that holds nobody, and now the power lives in me. There is another in the fire. Oh, 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 I can see, and I can see the light in the darkness. As the darkness passes through him, I can hear the roar in the heavens. As the space between wasting, I can feel the ground shake beneath us. As the prison walls came in, nothing stands between us. Nothing stands between us. I can see. Always thank you, God. I can hear the roar in the heavens. As the space between, I can feel the ground shake beneath us. As the prison walls came in, nothing stands between us. Nothing stands between us. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Let's declare there is no other name but the name that is Jesus. He who was and still is and will be through it all. So come to me in the space between all the things and sin in this reckoning. I know I will never be alone. 'Cause I know I will never be alone. There'll be another in the fire, standing next to me. There'll be another in the waters, holding back the sea. Should I ever need reminding, how good you've been to me. How come the joy come every battle? 'Cause I know that's where you'll be. But even if he doesn't, I will praise him. And even if he doesn't, I'll stand tall. But even if he doesn't, I won't bow into this world. But even if he doesn't, I'll still declare your powerful name. Death could not hold you, the little before you. You silence our bones.
Let us pray. I pray, O God, magkaroon kami ng commitment sa iyo. Meron dito na dumaan sa mga pagsubok, may bumigay, may umatras, pero mayroong lumalaban. Pagsubok ng sakit, pagsubok ng pinansyal, pagsubok ng relasyon sa mag-asawa, pagsubok sa hanap buhay sa trabaho. I pray, Lord God, lahat na may commitment sa iyo, hindi sila uurong, lalaban sila. Hindi sila atras, magpapatuloy sila because of their decisive commitment to you. Na anuman mangyari, O God, even life and death, ipaglaban nila ang katotohanan, ang totoong Diyos na kanilang nakilala. Lord, pagpalain mo ang mga anak mo na kasama namin ngayon sa pagsamba. Sila ay magiging victorious. Sila, Panginoon, ay magiging conqueror because of their commitment to you, O Lord. I pray blessing, protection, preservation to all of your people today. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.